pag-aaralan at pagbubulay-bulayan, the storms of life. 2 weeks or more, nakakaranas po tayo ng masamang panahon. Tama po ba? Yung ibang lugar ay dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, yung ibang lugar ay pinahana dito po sa bandang norte. Lubog sa bahay, lubog sa baha kailang mga tahanan, nawasak, nasira ang kailang mga hanap buhay, may mga namatay pa nga, no? So, apektado ang mga hanap buhay, no, ng ating pong mga kababayan. At magiging ilan po sa atin, no? Kami sa transport sector, kapag ganyan po napakalakas ng ulan ay tumitigil po kami. Hindi po namin isinusugal iyon pong aming kaligtasan at ang mga pasahero at ang sasakyan. Dahil sa bandang huli, kami rin po ang magdurusa, no, ng mga maling desisyon na maaari po namin gagawin. So, marami po sa atin apektado ng malawakang patagalan at malawakang pag-ulan at pagbaha. At yung iba sa atin, o maaaring sabihin natin karamihan, yun pong pag tuloy-tuloy na ulan na yun, ay ang implication kaagad natin doon ay yung nag-remind sa atin ng Diyos. Lalo na po doon sa korupsyon na nangyayari sa ating pong bansa. Na hanggang ngayon, hindi pa rin napapanagot yung mga tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya kapag may malakas ang ulan at may pagbaha, ay sabot-sari yung pong mga reaksyon, lalo na po sa Facebook, no? Sa mga reels, sa My Day, no? Ginagawang My Day ng iba, pinupost, no, sa kanilang FB, yung iba nagla-live pa sa mga nangyayari, at merong mensahe na pinabalikan yung gobyerno na kung saan po ay naging dahilan kung bakit meron pong malawakang pagbaha na nangyayari po sa ating bansa dahil po sa korupsyon na nangyayari sa ating pong gobyerno. But kung tayo po ang siyang tatanungin, kung ikaw ang tatanungin, ano nga ba ang dahilan? Bakit nagpapadala ang Diyos ng mga bagyo sa iyong buhay o sa ating buhay? Kaya pag-aralan po natin ngayon yung mga pagsubok ng buhay at pagdurusan na atin pong naranasan dulot ng mga bagyo ng buhay na dumarating po sa bawat isa sa atin. Meron pong dalawang katanungan para po sa mensahe natin ngayong umaga. Pero bago yan, tayo po muna ay lumapit at dumulog sa ating Panginoon. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli mo kaming pinagsama-sama sa lugar na ito, na kung saan ay puno ang aming mga puso ng kagalakan, excitement dahil nais po namin maranasan ang iyong presensya. Sa mga nagdaang araw, linggo, Panginoon, na kung saan ay nakakaranas kami ng matinding ulan at pagbaha na kung saan ay nagdulot sa amin, Panginoon, ng masamang kaisipan. Subalit ngayong umaga, pinanatag mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at kami po ay naririto. Hindi lamang dahil meron kaming ibang agenda, but Lord, higit sa lahat, narito po kami dahil nais po namin maranasan ang presensya mo at makita ang iyong kapangyarihan at maranasan ito ngayong umaga. Kung paano na ikaw, O Diyos, ay Diyos na makapangyarihan maging sa nature, sa kalikasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ngayong umaga, samahan mo po kami at mag-usap po kayo sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Lord, handa po kaming makinig upang maunawaan po namin ang hiwaga ng iyong mga salita. Gawin mo tuntungan ang iyong panglingkod upang ikaw ang siyang maitaas, maluwalhati at maparangalan ngayong umaga. Sa ngalan ng Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.
Now, ano nga ba yung mga tanong na ito? Bakit pinayagan ni Jesus ang mga bagyo sa ating buhay? Wala ba siyang pakialam sa amin? Ikalawa, nasaan nga ba si Jesus kapag nangyayari ang mga ito? At kung alam niyang darating ang mga ito, bakit hindi niya ito pinigilan? Bakit hindi niya ito pinigilan? Mahalaga po na masagot natin ang mga katanungan na ito sapagkat dito po matutukoy ang paraan ng ating pamumuhay. Bakit natutumating? Amen. Dito natin matutukoy ang paraan ng ating pamumuhay at hayaan po natin na ang ating sarili, ang ating buhay ay gagamitin ng Diyos para po sa Kanyang kaluwalhatian. Sinabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, na nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng malusog na pangangatawan, maging masagana, at maging masaya ang ating buhay. Sa makatuwid, walang masama na nagmumula sa Diyos. Lahat po ay mabuti, lahat po ay magaganda. Ang pinaparating at pinaparanas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, bago po tayo tumalon, dito po sa teksto ngayong umaga, yung binasa natin kanina, kailangan muna natin kilalanin yung iba't ibang uri ng mga bagyo ng ating buhay. No? Storms of life. Una, mga bagyong dulot ng ating mga maling pagpili, maling desisyon. Halimbawa, nagkaroon ka ng problemang pangkalusugan dahil mas pinili mo na abusuhin mo ang iyong katawan. At malaking problema ang maaari mong kakaharapin pagdating po ng takdang panahon. Ikalawa, na uri ng mga pagsubok o ng storms of life, mga bagyong dulot ng kaaway. Ibig sabihin yung spiritual na pagkikipagdigma na atin pong nararanasan, kinakaharap po natin sa ating pong buhay. Katulad po ni Job. Si Job po ay sinasabi po ng banal na kasulatan na siya po ay namumuhay ng matuwid sa Diyos. At dahil siya po ay namumuhay ng matuwid sa harap ng ating Panginoon, hindi po natutuwa ang dyablo sa kanya. Kaya ang dyablo po ay gumagawa ng kaparaanan sa kanyang buhay at yun po ang naging dulot. Ang dulot ng kanyang ng kanyang pakikipagdigma ay yun pong pagkawala ng kanyang mga ari-arian o kayamanan, mga anak, at nagkaroon po siya ng matinding karamdaman. At yung panghuli, ikatlo, mga bagyong dulot ng pagdidisiplina ng Diyos. Hello? Mga bagyong dulot ng pagdidisiplina ng Diyos. Ibig sabihin, kaya po tayo merong mga pagsubok sapagkat nais ng Diyos na turuan tayo kung ano ang mga bagay na dapat po natin gawin. So, ibig sabihin, dahil tayo po ay dinidisiplina ng Diyos, meron pong tagumpay pagdating po ng takdang panahon. Mayroong katagumpayan na ipagkakaloob ng Diyos sa atin, lalo na kapag tayo po ay nanatiling tapat sa Kanya. So yan po yung mga tatlong bagyo, uri ng bagyo na dumarating sa ating pong buhay. Now, in my observation, in this text, sa Marcos chapter 4, verses 35 to 41, ay makikita ko po, akin pong tinignan, yun pong pinaka-history background. Ito pong mensahe po ng pinatigil ni Jesus ang unos. Okay? O yung pagpapatigil ni Jesus ng unos.
makikita po natin dito na si Jesus po ay nagmi-minister sa iba't ibang lugar. Subalit dito po ay particularly doon po sa Galilea, no? At siya po ay nangangaral, nagtuturo at nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng iba't ibang inalihan ng demonyo, at lumago po ang mga taong o dumami ang mga taong sumusunod sa kanya. No? Kung papansinin po natin from Gospel of Matthew hanggang sa Luke, ay makikita po natin dito yung chronological na pangyayari dito po sa mga ebanghelyo na ito. Ibig sabihin, yung pagkakasunod-sunod. No? Yung pagkakasunod-sunod. At ito po ay isang araw na kung saan si Jesus po ay napagod. Napagod siya dahil sa dami ng kanyang mga ginawa. At ayon po sa ebanghelyo ni Mateo, ginugol po ni Jesus ang maghapon sa pagpapagaling at pagtuturo kasama yung biyanan ni Pedro at marami pang iba. Nagturo si Jesus sa maraming tao sa kanlurang dalampasigan ng Galilea upang makatakas po sa napakaraming tao at makapagpahinga siya doon sa paghapong gawain. Nais ni Jesus na pumunta sa silangang baybayin. Okay? Ibig sabihin, ang baybayin na ito ay walang malalaking lungsod. Sa makatwid, mas kaunti ang tao na naroon. At yung paglalakbay na ito, na kanila pong ginawa, ay wala pong schedule o naka-schedule nung araw na yun, nung mga panahon na yun. Ibig sabihin, wala po sa itinerary nila. No? Yun pong pumunta doon sa kabilang ibayo. Dahil ang nais ng ating Panginoong Jesus ay magpahinga. No? Siya po ay magpapahinga. At dito po sa bangka, makikita natin na sa tuwing sila po ay sumasakay sa bangka, ito po ay oras ng pagsubok. Bakit? Bakit oras ng pagsubok? Dahil maaaring marami ang pwedeng mangyari. Katulad din po sa atin, pag lumabas lamang po tayo ng bahay, di ba? Kaya nga tayo nagdadasal, Panginoon, iligtas mo po kami, ako sa anumang mga kapahamakan. Hawiin mo po ang daraanan mo na mayroong nagbabadyang panganib upang ako ay maging ligtas sa lahat ng oras. So, ganun din po, yun po nangyari sa panahon ng mga disciples ni Jesus at ng Panginoong Jesus. Nung sila po ay sasakay sa bangka, yun po ay oras ng pagsubok. Sa tuwing sila ay nasa isang bangka kasama si Jesus at siya ay nagsasagawa ng isang himala, ito po ay isang himala lamang na maaaring ang makakita at makakaranas ay ang kanyang mga disipulo lamang, yung kanyang mga tagasunod, yung mga close sa ating Panginoong Jesus. Now, ito pong kwento na ito ay meron pong tatlong kilos na aking pong nakita base po sa aking pag-o-observe at pag-interpret ng mensahe ngayong umaga. Pakita po natin na una, sa Pampang, bago ang bagyo. Ito yung mga pangyayari. Unang pangyayari, sa Pampang, bago ang bagyo, and then, sa bangka, sa panahon ng bagyo, at yung pangatlo po ay sa bangka pagkatapos ng bagyo. So, dyan po ang mensahe na magbibigay po sa atin at na magpapaunawa sa atin ano ba yung mga pangyayari sa yung mga kaganapan sa mga panahon po na yan. Now, sa verse 35 to 36, sinasabi po dito sa baybayin o Pampang,
bago ang bagyo, bago po sila makaalis doon, no, sa pampang na yun, sabi dito, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Okay? Tumawid tayo sa ibayo. Kaya, iniwan nila ang mga tao, no? Take note, iniwan nila ang napakaraming tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. At may iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Now, yung talata na sila, yung praise na nagsasabi dyan, tumawid tayo sa ibayo. Ito po ay nagpapahayag sa mga tagasunod ni Jesus kung gaano po kahalaga yun pong sinabi ni Jesus, tumawid tayo doon sa ibayo. Ano ba ang pagkakaunawa ng kanyang mga disciples dito? At maging sa atin, no? Ano po ang magiging ang kanilang pagka-interpret, no, sa ganun pong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Nung sinabi niya, tumayuin tayo doon sa kabilang ibayo, hindi para po para dalhin sila sa gitna ng lawa at sila po ay malunod. Subalit, sinabi niya na pumunta tayo doon sa kabilang ibayo, sabi ni Jesus, dahil ang nais ng ating Panginoong Jesus ay magkaroon siya ng kapahingahan. Nais niya na magpumunta sa isang lugar na kung saan ay makakapagpahinga siya sa dami ng ganyan pong mga ginawa na gawain at maghapon na kung saan siya po ay napagod at maging ang ganyan pong mga disipulo. At pagkatapos sabi dito, sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. Now, sabi dito, kung titingnan po natin yung panghalip sa kwentong ito, yung talata ay tila po nagpapahiwatig ng ilang pagmamataas ng kanyang mga disciples. No? Parang dahil si Jesus yung nagyaya sa kanila na pumunta tayo doon sa ibang kabilang ibayo, para iba yung kanilang pakiramdam, parang kampante na may pagmamalaki nila sa kanila. Sabi, uy, sa dami ng tao na nandito, tayo lang yung isinama niya. Tayo lang yung kanyang isinama. Ano kayong meron sa atin na espesyal para kay Jesus? Bakit tayo yung pinili niya na makasama kaysa sa napakaraming tao ito? Para sa kanila, meron itong, sila po ay naging kampante at meron pagmamalaki. Bakit? Dahil ang mga disciples po ni Jesus karamihan ay mga professional na mangingisda. Professional na mangingisda. Ibig sabihin, sanay po sila sa laot. Sanay po sila na maglayag. Sanay po sila na maglakbay sa karagatan. Magagaling sila mga swimmer. Subalit hindi ganon ang nais ng Panginoong Jesus. Nung sinabi niya, tumawid tayo doon sa ibayo, ay merong ibang gustong mangyari ang Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad. Pero makikita po din natin dito sa verse 38, si Jesus ay nasa hulihan o sa likuran ng bangka at siya ay natutulog. So makikita po natin na ito'y nangangahulugan na si Jesus ay pagod na pagod. Pagkatapos ng lahat, kaya siya ay nakatulog sa bangka at sa kanyang pagiging tao, kailangan niya magpahinga pagkatapos ng mahabang araw ng pag-ministeryo, pagpapagaling sa mga may sakit, no? At dito po ay binigyang diin yung pagiging Diyos at tao ng ating Panginoong Jesus. Na sa ilang sandali, ang kanyang pagiging Diyos
ay mararanasan ng kanyang mga disciples. Mararanasan nila at makikita nila kung sino ba ang ating Panginoong Hesus. Sa gitna po ng kanyang pagkapagod bilang tao, nais na turuan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng isang aral tungkol sa pananampalataya. At tapos niya ng lecturean, turuan ang kanyang mga disciples, kaya sasabak po sila sa isang aktual na pangyayari. Kung paano nila gagamitin, kung paano nila isa sa buhay ang kanilang pananampalatayang natutunan sa ating Panginoong Jesucristo. Habang kasama niya sila, habang kasama ang Panginoong Jesus. Second, sa bangka sa panahon ng bagyo. Ay sabi po dito ng verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito ay halos mapuno ng tubig. Ano? Now, alam niyo po ba na ang dagat po ng Galilea ay humigit kumulang na 619 talampakan, no? Sa ibaba ng level ng dagat. Ibig sabihin, yun pong lalim. Yung lalim po ng Sea of Galilee ay 619 approximately, no? Na talampakan. So ibig sabihin, kung 690 feet ay nasa 2.7 meters, ano? 690. So parang lumalabas po na ang katumbas po ng lalim ng Sea of Galilee ay pitong palapag ng building. Kasi nasa 10 feet hanggang 12 feet, yun po taas po yung floor, yung bawat palapag, di po ba? So ganun lamang po ka lalim. Okay? Ganun po kalalim. Unlike po sa Pacific Ocean, ay talagang grabe po kung sobrang lalim yan. No? Kaya ang dami po mga isda, no? At malalaking isda. Now, yung Mount Hermon naman sa Hilaga ay nakatayo sa ibabaw ng 9,200 talampakan sa ibabaw ng level ng dagat. So ibig sabihin, hindi po itong Mount of Hermon, hindi po nakapalibot doon po sa Galilee. Mayroon lamang pong bahagi na nandoon, ito pong Mount of Hermon, ano doon po sa Galilee. So sa madaling salita, may mga panahon, may mga buwan na madalas humahampas ang malalakas na hangin sa makitid at nakapalibot na bangin patungo po sa lambang na ito na nagdudulot ng biglaan at yung mga malalakas na bagyo na dumarating po sa lugar na yon. At yung mainit po na tropikal na hangin mula sa ibabaw ng lawa ay tumataas at sinasalubong mas malamig na hangin mula sa mga kalapit na burol. Ang dagat Galilea ay napakalaki, napakalawak, pero ito po ay napakababaw lamang. Okay? Katulad ng sinabi ko kanina, napakababaw lamang. Kaunting hangin lang ay nagkakaroon na po ng 6 na talampakang alon o 6 feet na alon. So, mataas na po yun. Ano? Ganon po ka taas. Yun po talagang alon na dumarating po sa mga disciples nung sila po ay naglalayag. At ang bagyong ito ay malamang, no?
ay may mga alon or approximately may mga alon na hindi bababa sa 10 hanggang 12 talampakan ang taas. At kung ikaw ang nandoon sa bangka, ano kaya ang mararamdaman mo? Ano? At alam po ninyo, sa salitang Griego, yun pong bagyo na dumating sa kanila noong panahon na yun ay katulad po ng ipo-ipo. Ano? Katulad po ng ipo-ipo na kung saan ay napakatindi at sinisira maging yung mga ari-arian dahil po sa malakas na bagyo na ito. Sino po rito yung nakakita ng hurricane sa bandang western part o sa Amerika? Hindi po ba? Kayang sirain yung mga bahay? Kaya yung mga bahay po nila doon, meron silang underground. Meron silang underground. Hindi pa po ako nakarating doon. Pero dahil sa talino po ng Google, si Edison, nasa ano ito eh. Nasa dito si Edison. USA ba yun? Mexico siya. Okay. So, kung gano'n po kalakas, yun pong bagyo, ay talagang sobrang takot ang maghahari doon po sa mga disciples. Ngayon, habang sila po ay binabagyo, inuulan, at talagang binabayo po sila ng malakas na hangin, at ng mga alon. Nasaan si Jesus? Noong bagyong iyon. Sabi po ng verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan at ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Nung si Jesus po ay nasa hulihan na tutulog sa isang unan, ay ito po ay naglalarawan ng Diyos at tao patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin na ang kanyang pagkatao, siya po ay natutulog pagkatapos po ng isang nakakapagod na maghapong gawain. Hindi po siya ginising ng bagyo. Okay? Hindi siya ginising ng bagyo. Ngunit pansinin po natin na tuwing pinapakita sa atin ng mga banal na kasulatan ng kanyang ipinapahayag sa sangkatauhan, ang kanyang pagka-Diyos ay hindi po nalalayo. So, makikita po natin na ang Diyos po nating sinasamba, ang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay iisa lamang. Amen po ba? Iisa lamang. At dito natin makikita ang pagiging Diyos at pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. So ginising siya ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Guro, wala ka bang pakialam kung tayo ay malulunod? Yung salitang guro, ito po ay isang paglalarawan ng kanilang maling pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesucristo kung sino talaga siya sa kanilang buhay. Ngunit ilang sandali lamang ay malalaman na po nila kung sino ang Jesus, yung kinikilala nilang guro doon po sa loob ng bangka na yun. Tanong, mga kapatid, ano ang mas nakakatakot? Magkaroon ng super typhoon sa labas ng iyong bangka o magkaroon ng banal na Diyos sa iyong bangka?
Ano po ang nakakatakot? Yung makaranas ka ng super typhoon o yung merong kang banal na Diyos na kasama mo. Ganito po yung nangyari. Marcos chapter 4 verse 39, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa alon, tumahimik ka. Siguro naman hindi malumanay si Jesus nung nagsasabi siya. Sabi niya, tigil! Tumahimik ka! Ginigising ko lang po kayo. Amen? At ano po ang sumunod yung nangyari? Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawak. Amen? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Makikita po natin dito na si Jesus ay natutulog sa gitna ng bagyo, ngunit hindi sa kanilang mga pag-iyak. Hindi sa kanilang pagtawag. Sa madaling salita, ang Panginoong Hesukristo ay laging gising para tulungan ang kanyang mga alagad. And the same thing, kapag tayo po ay tumawag sa ating Panginoong Hesukristo at humingi po ng tulong sa Kanya, ang Diyos po ay hindi natutulog at ipagkakaloob na sa atin ang tulong na nararapat para sa atin. Amen po ba? Gumigising siya. Gumigising siya sa ating pagtangis. Gumigising siya sa ating pagtawag para i-comfort po tayo. At sasabihin niya, anak, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na harapin yung mga bagyo ng buhay mo. At alam niyo po ba mga kapatid, kung titignan po natin yung Matthew chapter 8 verse 24, dito po sinabi rito, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan na ng mga alon ang bangka. At dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaigli naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya at pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Ano po ang nakasulat doon po sa Mark chapter 4 verse 40, no? At 41. Sabi niya, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Pero bago niya po sabihin yan, sabi niya sa verse 39, si Jesus ay ginising siya ng mga alagad at sinabi sa kanya, Guro, wala ka bang pakialam kung tayo ay malulunod? At siya'y bumangon, sinaway ang hangin at sinabi sa mga alon, tumahimik at tumahimik nga ito. Now, ano po yung napansin po ninyo sa mga talata na yan? Sa Marcos, sa Gospel of Mark, na unang patigilin ni Jesus yung unos, yung bagyo. Bago niya pagsabihan yung kanyang mga disciples, bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya? Tingnan niyo po yung dito po sa Gospel of Matthew. Bago niya patigilin yung
malakas na hangin at alon. Sabi niya muna sa kanyang mga disciples, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin ng mga talata niya? Ako po ay kumbinsido na ang unang nangyari ay pinagsabihan niya muna ang ganyang mga alagad na napakaliit naman ang inyong pananampalataya bago niya patigilin ang malakas na unos. Ano po ang implication nito? Ano po ang implication nito? Sa bawat isa sa atin. Minsan kailangan muna nating kumalma at alalahanin ang mga mensahe ng Diyos bago patigilin ng Diyos ang mga bagyo ng ating buhay. Hello po. Naunawaan po natin. Bago pakalmahin ng Diyos, patigilin ang mga unos, problema, iba't ibang suliranin sa ating buhay, nais muna ng Diyos na tayo muna ang tumigil sa sandali. Huwag magpanik, huwag matakot, huwag mag-alala, huwag mabalisa. Bagkus, unahin po natin alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? Yun ang nais ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang bagyo po ay hindi bumuo ng ating karakter. Hindi po ito ang bumuo ng ating karakter. Kundi sa pamagitan ng mga bagyo, mas nahahayag kung anong karakter meron tayo. Kung anong pagkatao meron po tayo. Kapag ka mayroong bagyo na darating sa atin at agad po tayong natatakot at nababalisa, ibig sabihin, yun ang ating pagkatao. Yun yung pagkatao po natin. Pero tinuturuan po tayo ng Diyos, mga kapatid, ngayong umaga, and He reminds us na pagka mayroon po mga darating na mga bagyo sa ating pong buhay, napakahalaga po na maging mahinahon po tayo. At magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Tumawag tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun po ang nais ng Diyos na makita sa ating buhay. Na mapatibay ng ating pananampalataya. Ang mga bagyong dumarating sa ating pong buhay. At yung ikahuli, sa bangka pagkatapos ng bagyo. So malapit na tayo. Sabi po dito, 40, 41, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot na hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. So makita po natin dito na pagkatapos po pakalmahin ng ating Panginoong Jesus, yung napakalakas na bagyo, ito pong kanyang mga disciple o mga tagasunod ay nagkaroon po ng takot at the same time, labis na pagkamangha. Ibig sabihin, natakot sila dahil sa nakita nila na ginawa ng Panginoong Jesus. At the same time, namangha sila na mayroong pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesus dahil po sa kanilang nasaksihan. Sila po ay namangha. Mga kapatid,
nakakasama ang Diyos. Do you believe? Amen. Matagal na natin siyang kasama. Sinasamahan niya tayo sa lahat ng oras. At katulad po ng sinabi ko kanina, walang masama na nagmumula sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng masagana, maayos na pamumuhay. Pero bakit? Tuwing may mga problema, may mga unos na dumarating sa ating buhay, parang hindi natin siya kilala. Sino nga ba si Kristo para sa iyo? Sino ba si Jesus sa iyo? Pagulay-gulayan po natin ito pong katanungan na ito. Sino nga ba si Jesus para sa atin? Ano nga ba ang kanyang ginawa? At ano ang kaya niya pang gawin para sa atin? Mahalaga pong malaman natin sa ating sarili, sino ba si Kristo para sa atin? Napakahalagang malaman natin dahil baka sinasabi natin, lagi natin siyang kasama. Ngunit hindi pa pala natin siya lubos na kilala. Makita po natin dito na ang mga disciple ni Jesus natakot at namangha sa kapangyarihan ni Jesus. At ito yung pinaka-relevant sa paglalarawan po ng Gospel of Mark, na kung saan na tayo pong mga mambabasa ay nalaman natin at nakita natin kung sino si Jesus sa ating buhay. Pero maging ang mga demonyo po ay kilala si Jesus. Maging ang mga demonyo ay kilala ang Panginoong Jesus. Pero maraming beses na pinatunayan ng kanyang mga alagad kung sino si Kristo. Siya ang Panginoon, ang kanilang tagapagligtas, ang Messiah. Kung kilala mo na si Jesus sa buhay mo, ito po ang resulta. Ang resulta ng iyong malalim na pagkakilala kay Jesus. Lahat ng uno sa ating buhay ay dapat na higit na pag-unawa kung sino siya. Kung sino ang Diyos. At dapat nagiging matapat tayong mananampalataya, mananamba, at isang maging mahusay na mga tagasulong at saksi sa mga ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Sa ating pong pagtatapos ng mensaheng ito, let me end this message. Paano nga ba tayo mag-respond sa bawat bagyo ng ating buhay? Remember His promise. Alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, tumawid tayo doon sa ibayo. Ibig sabihin, kasama ng mga alagad na ito
ang Panginoong Jesus. Ganon din po sa atin mga kapatid. Sa ating paglalakbay, kasama natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. At habang kasama natin siya, huwag natin kalimutan ang kanyang mga pangako sa atin. Ikalawa, paano natin tugunan ang mga bagyo na ito sa ating buhay? Piliin mo ang kapayapaan. At huwag ka muna magpapanik sa mga nangyayari sa iyong buhay. Choose peace over panic. Church, huwag mong subukang gawin ang lahat ng bagay, ang mga naiisip mong solusyon sa mga problema mo, na hindi mo hinihingi ang tulong ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ay nariyan lang at nakatingin sa atin. Gusto niya maging kalmado tayo sa lahat ng oras. Dahil pagka pinairan po natin ang pagpapanik, takot, pagkabalisa, maring hindi po natin maiisip yung mga bagay na dapat po natin gawin. And at the end, mas lalong lalala ang mga problema na darating sa ating buhay. And lastly, call on Jesus. Tawagin mo si Jesus, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang ating Amang nasa langit. At siya ay hindi niya tayo papabayaan. At lahat ng mga nararanasan mo, mga paghihirap, pagdurusa, dahil sa mga problema na kinakaharap mo sa buhay, lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, at bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para ma-overcome ang lahat ng problema na nararanasan mo sa buhay. Ano ang mga bagyo ng iyong buhay? Natatakot ka ba? Nasaan si Jesus? Sa iyong bangka. Lastly, again, yung pangako ng Diyos. Minsan, patatahimikin niya ang Amos, ngunit hindi palagi. Gayon pa man, ipinangako niya na lagi niya pakalmahin ang kanyang mga. Purihin ang ating Panginoon at Panginoong Bago po sa